Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kilalang bilyonaryo na biglang ibinagsak at kinasuhan ng mga tiwaling opisyal upang maagaw ang lahat ng kanyang ari-arian at yaman. Akala ng lahat ay tapos na ang laban at wala ng pag-asa. Dahil kahit ang pinakamahuhusay na abogado ay natatakot labanan ang kapangyarihan na magaman. Ngunit hindi nila lubos akalain na ang simpleng driver pala ng bilyonaryo ang tatayo sa hukuman at gagamit ng isang lihim na sandata para pataobin at durugin ang sikat na abogado ng mga tiwaling opisyal. Ano nga ba ang hawak ng driver na ito na kayang magpabagsak sa napakalaking sindikato? Abangan natin ito. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maunlad at abalang lungsod ng Pasig, nakatayo ang isang napakalaking mansyon na pagmamay-ari ni Don Lucio. Si Don Lucio ay kilalang bilyonaryo na nagmula sa hirap. Sa kabila ng kanyang napakalaking kayamanan, nanatili siyang mababa ang loob at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa kanyang mansyon, iilan lamang ang totoong pinagkakatiwalaan ng matanda. At sa lahat ng kanyang mga tauhan, ang pinakamalapit sa kanya ay si Alfred, ang kanyang tapat na driver na higit 5 taon nang nagsisilbi sa kanya. Si Alfred ay isang tahimik na tao. Palaging nakasuot ng simpleng uniforme, nakayuko kapag kinakausap at tila walang ibang interes sa buhay kundi ang magmaneho at siguraduhing ligtas ang kanyang amo. Para sa marami, si Alfred ay isang ordinaryong manggagawa lamang na madaling baliwalain. Ngunit kay Don Lucio, si Alfred ay higit pa sa isang empleyado. Itinuturing niya itong parang sariling anak dahil sa angking katapatan nito. Isang hapon, habang binabagtas ng luxury sedan ni Don Lucio ang mga kalsada ng Pasig patungo sa isang formal na pagtitipon, napansin ni Alfred sa rearview mirror ang balisang mukha ng kanyang amo. Nakatingin si Don Lucio sa kanyang mga dokumento habang malalim ang iniisip. Nabasag ang katahimikan sa loob ng sasakyan nang magsalita ang matanda. Alfred, pakiikot muna ang sasakyan sa bahaging Ortigas bago tayo dumiretso sa Kapitolyo. May gusto lang akong siguraduhin. Masusunod po, Don Lucio. Napansin ko lang po, tila napakalalim ng inyong iniisip ngayong araw. May problema po ba sa negosyo? Hindi ito tungkol sa negosyo, Alfred. Tungkol ito sa mga taong hawak ang kapangyarihan dito sa ating lugar. May mga opisyal ng gobyerno na matagal nang nagtatangkang pumasok sa aking mga kumpanya. Gusto nilang gamitin ang aking mga negosyo para magtago ng hindi maipaliwanag na pera. At dahil tinanggihan ko sila ng paulit-ulit, alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapabagsak. Mag-iingat po kayo, Don Lucio. Ang mga taong may kapangyarihan at pera, madalas ay hindi marunong tumanggap ng tanggi. Salamat, Alfred. Kaya nga malaki ang tiwala ko sa iyo. Sa panahong tulad nito, mahirap na makahanap ng taong tapat na tulad mo. Hindi nagtagal ang payapang buhay ni Don Lucio. Pagkalipas lamang ng 3 araw, isang malaking unos ang yumanig sa buong lungsod ng Pasig. Lumabas sa mga balita na formal ng kinasuhan ng plunder, fraud at falsification of documents si Don Lucio. Ang naggain ng demanda ay walang iba kundi si Piskal Salcedo, isang mataas at maimpluwensyang opisyal na kilalang hawak ang maraming huwes at pulis sa lungsod. Inakusahan ng grupo ni Piskal Salcedo si Don Lucio na ang lahat umano ng kayamanan nito ay nakuha sa pamamagitan ng ilegal na transaksyon at pagmamanipula sa gobyerno. Sa loob lamang ng ilang oras,
sa tulong ng isang mabilisang utos mula sa hukuman. Na-freeze ang lahat ng bank account ni Don Lucio. Ang kanyang mga kumpanya ay pinasara. Ang kanyang mansyon ay ginawad sa ilalim ng sequestration at ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay pansamantalang isinailalim sa kontrol ng lupon na pinamumunuan ni Piskal Salcedo. Sa isang iglap, ang bilyonaryong iginagalang ng lahat ay nawalan ng kakayahang gumamit ng sarili niyang pera. Sa loob ng isang maliit at lumang silid sa Pasig kung saan pansamantalang nagtatago si Don Lucio mula sa media at sa mga gustong mag-aresto sa kanya. Nakaupo ang matanda habang hawak ang kanyang ulo. Kasama niya si Alfred at ang kanyang pansamantalang legal counsel. Paano nangyari ito? Lahat ng ebidensya laban sa akin ay gawa-gawa. Ang mga perma sa dokumento ay hindi akin. Paano nila nagawang makuha ang kontrol sa aking mga ari-arian nang ganoon kabilis? Lumapit si Alfred habang naglalagay ng mainit na tubig sa baso ng matanda. Maliwanag po na pinagandaan nila ito ng matagal na panahon, Don Lucio. Sinadya nilang i-freeze ang inyong mga account para hindi kayo makakuha ng mahuhusay na abogado na may pagtatanggol kayo. Tumpak ka, Alfred! Tinawagan ko ang 3 pinakamalaking law firm sa Maynila. Lahat sila tumangging hawakan ng kaso ko. Ang iba ay natatakot kay Piskal Salcedo, habang ang iba naman ay binayaran na pala ng kabilang kampo para huwag akong tulungan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang dating abogado ni Don Lucio na bagyang nanginginig ang mga kamay. Don Lucio, paitaas na po ang kaso sa RTC Pasig. At masama ang balita. Ang mahawak ng kaso mula sa panig ng gobyerno at ni Piskal Salcedo ay walang iba kundi si Atty. Montemayor. Nang marinig ni Don Lucio ang pangalang iyon, tila nawalan siya ng lakas. Si Atty. Montemayor ay kilala sa mundo ng batas bilang ang Maninila. Wala pa itong natatalong kaso dahil kilala ito sa paggamit ng maruruming taktika, pagmamanipula at pananakot sa sino mga harang sa kanyang daan. Si Montemayor, ibig sabihin, seryoso talaga silang ubusin ako. Wala na tayong laban. Wala akong pera para magbayad ng abogado na makakatapat sa kanya. At wala ring gustong humarap sa korte para ipagtanggol ako. Nakatingin lamang si Alfred sa kanyang amo habang tahimik na kumukulo ang kanyang dugo. Alam niyang napakabuting tao ni Don Lucio at hindi nararapat sa matanda ang ganitong pagtrato. Sumapit ang araw ng unang arraignment at preliminary hearing sa RTC Pasig. Ang silid hukuman ay puno ng mga mamahayag, mga opisyal at mga taong gustong makakita sa pagbagsak ng kilalang bilyonaryo. Nakaupo si Don Lucio sa mesa ng nasa sakdal. Mukhang pagod, matanda at walang laban. Sa kabilang mesa naman ay nakatayo si Atty. Montemayor. Nakasuot ng mamahaling Amerikana, may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi habang nasa katabi niya si Piskal Salcedo. Kagalang-galang na hukom. Malinaw mga ebidensyang aming iniharap. Ang nasa sakdal na si Don Lucio ay walang kaukulang kinatawan na abogado na may kakayang sumagot sa aming mga petisyon. Hinihiling namin na agad na ideklara ang forfeiture ng lahat ng kanyang mga ari-arian pabor sa Estado at sa lupon ng aking kliyente. Sabi ni Atty. Montemayor. Tumingin ang hukom kay Don Lucio na nakatungo ang ulo. Don Lucio, meron ka bang legal counsel na kumakatawan sa iyo ngayong araw? Kung wala, ang hukumang ito ay magtatalaga ng public attorney o magpapatuloy sa pandinig ayon sa petisyon ng prosecution. Sabi ng hukom. Bumuntong hininga si Don Lucio at magsisimula na sana magsalita para tanggapin ang kanyang kapalaran nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng courtroom. Ang lahat ng tao ay napalingon. Ang tunog ng mga akbang ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman.
Isang lalaki ang naglalakad paitaas sa gitna ng Aisel. Nakasuot ito ng simpleng itim na coat na bagyang luma na, ngunit ang lakad nito ay mabilis, formal at puno ng authority. Hindi ito ang karaniwang itsura ng isang mamahaling abogado sa Ortigas. Ito ay walang iba kundi si Alfred, ang driver ni Don Lucio. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Natawa ng bagya si Atty. Montemayor habang nakatingin sa pumapasok na lalaki. Sino ang taong ito? Kagalang-galang na ako, ma. Pakiusap. Palisin ang taong yan. Hindi ito oras para sa mga utosan o driver na gustong gumawa ng eksena. Ngunit hindi natagag si Alfred. Naglakad siya diretso sa mesa ng depensa. Inilapag ang isang luma ngunit malinis na leather briefcase sa ibabaw ng mesa at tumingin ng diretso sa mata ni Atty. Montemayor. Pagkatapos ay humarap si Alfred sa hukom. Umayos ng tayo at nagsalita sa isang boses na napakalinaw, napakagiting at puno ng kaalaman sa batas. Boses na hindi kailanman narinig ng sino man sa loob ng 5 taon niyang pagiging driver. Kagalang-galang na hukom. Ako po si Alfred. At pumasok ako sa hukumang ito ngayong araw, hindi bilang driver ni Don Lucio, kundi bilang kanyang legal counsel at punong tagapagtanggol sa kasong ito. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng silid. Napatingin si Don Lucio kay Alfred. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig at nakikita. Maski si Atty. Montemayor ay napatigil sa kanyang pagtawa. Ano ang totoong pagkatao ni Alfred? Paano ang isang simpleng driver ay biglang tatayo bilang abogado sa pinakamalaking kaso sa Pasig? At anong lihim na dokumento ang nasa loob ng kanyang luma ngunit misteryosong briefcase na magpapabago sa ikot ng laban? Nabalot ng matinding gulat at katahimikan ang buong silid-hukuman ng RTC Pasig. Ang mga mamamahayag na naroroon ay halos hindi magkanda o gaga sa pagkuha ng larawan. Habang si Don Lucio naman ay napatingin sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking 5 taon niyang nakakasama sa sasakyan, ang tahimik at laging nakayukong si Alfred, ay nakatayo ngayon sa kanyang tabi ng may kakaibang tindig at otoridad. Natawa ng malakas si Atty. Montemayor bago humarap sa hukom habang nakaturo ang daliri kay Alfred. Kagalang-galang na ako, ma. Isang pambabastos sa hukumang ito ang nangyayari. Ang taong yan ay kilalang utusan at driver lamang ng nasa sakdal. Wala siyang karapatang magsalita rito, lalo na magpanggap bilang isang abogado. Hinihiling ko agad siyang ipakulong sa kasong contempt of court. Nanatiling kalmado si Alfred. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang luma ngunit malinis na leather briefcase. Mula rito ay kumuha siya ng isang opisyal na dokumento at inabot ito sa court clerk upang ibigay sa hukom. Kagalang-galang na hukom. Iniharap ko po sa inyong mesa ang aking roll of attorney's number, ang aking IBP, lifetime membership, at ang aking updated certification of good standing mula sa Korte Suprema. Ako po ay isang ganap na abogado at miyembro ng Philippine Bar. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento. Pinalaki nito ang kanyang mga mata at binasa ang pangalang nakatatak sa sertipikasyon. Bagyang nagbagong ekspresyon sa mukha ng hukom bago muling tumingin kay Alfred. Attorney Alfred, ikaw ba ang dating prosecutor na naglayag sa mga malalaking kaso laban sa organisadong sindikato 5 taon na ang nakakaraan bago ka biglang nawala sa legal scene? Ako nga po, Your Honor. At ngayong araw, opisyal kong inihahain ang aking entry of appearance bilang punong legal counsel ng nasa sakdal na si Don Lucio. Natahimik si Atty. Montemayor. Bagyang pumatak ang pawis sa noo ni Piskal Salcedo na nakaupo sa kabilang mesa. Alam ng mga matagal na sa sistema kung sino si Alfred bago ito naging driver. Siyang tinaguriang bakal na taga-usig na walang inuurungang tiwaling opisyal hanggang sa bigla siya naglaho
dahil sa isang trahedyang muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Napahawak si Don Lucio sa braso ni Alfred. May luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Alfred, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoong pagkatao mo sa loob ng 5 taon? Bumulong si Alfred ng mahina kay Don Lucio. Iniligtas niyo ang buhay ko 5 taon nang nakakaraan ng pinagtangkaan ako ng masasamang tao, Don Lucio. Binigyan niyo ako ng desenteng buhay at proteksyon ng walang anumang kapalit. Nangako magiging driver niyo ako hanggang sa muling mangailangan ng katarungan ang buhay ninyo. At dumating na ang araw na iyon. Agad na pumapel si Atty. Montemayor upang bawiin ang kontrol sa korte. Pinukpok niya ang kanyang kamay sa mesa at nagsalita ng may halong pagbabanta. May lisensya ka man o wala. Wala nang mababago rito. Kagalang-galang na hukuma. Formal lang nakasampa ang mga akusasyon ng plunder at falsification. Ang mga bank accounts at ari-arian ng nasa sakdal ay lehitimong na-freeze ng Anti-Money Laundering Council batay sa rekomendasyon ni Fiscal Salcedo at ng Lupon. Walang karapatan ng depensa na mag-gain ng anumang motion dahil pinalna ang paunang utos ng korte. Tumingin si Alfred kay Atty. Montemayor ng may malamig na ngiti. Walang kabakas-bakas na takot sa kanyang mga mata. Pinal, mukhang masyado ka nagmamadali, Atty. Montemayor. O baka naman natatakot ka lang na magalungkot pa kami sa mga dokumentong ginamit nyo para mapris ang mga ari-arian ni Don Lucio. Anong pinagsasabi mo? Malinaw ang affidavits ng mga saksi. May mga selyo at perma ito ng notaryo public at may suporta ng opisina ni Fiscal Salcedo. Your Honor, narito ako para mag-gain ng urgent motion to quash at urgent motion to lift sequestration. Ang lahat ng batayan ng prosecution ay nakasandig sa 3 pangunahing affidavit at 2 bank transfer records. Ngunit kung susuriin ng mabuti ng hukumang ito, ang sinasabing notaryo public na nagpatibay sa mga dokumentong ginamit ni Fiscal Salcedo ay patay na 2 taon na ang nakakaraan bago pa man umano pinirmahan ang affidavits. Nagkaroon ng malakas na hiyawan at bulungan sa loob ng courtroom. Napapatayo ang mga mamamahayag habang ang hukom ay mabilis na pinukpok ang kanyang gabel. Order in the court! Order in the court! Atty. Alfred, sigurado ka ba sa iyong ibubunyag sa hukumang ito? May sertifikasyon po ako mula sa lokal na civil registrar at sa Supreme Court Office of the Bar Confidant. Your Honor, ibig sabihin, ang mga dokumentong ginamit ng prosecution para pasukin ang kumpanya ni Don Lucio at ipris ang kanyang mga ari-arian ay malinaw na falsified at walang legal na bisa. Pula na ang mukha ni Fiscal Salcedo sa galit at iyak. Si Atty. Montemayor naman ay mabilis na lumapit sa bench upang magprotesta. Isang technicality lamang yan. Hindi niyan binabago ang katotohanan ng may milyong-milyong pisong hindi maipaliwanag sa mga kumpanya ni Don Lucio. Technicality? Ang paggamit ng peking dokumento ng isang piskal at ng kanyang abogado ay hindi simpleng technicality. Ito ay isang krimen at hindi pa diyan nagtatapos ang lahat, Your Honor. Muling dumukot si Alfred ng panibagong set ng mga folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas niya ang mga bank statement at formal na dokumento mula sa isang bangko sa labas ng bansa. Sinasabi ng prosecution na naglipat si Don Lucio ng pondong galing sa gobyerno patungo sa kanyang personal na account sa Ortigas. Ngunit batay sa opisyal na sertifikasyon mula sa BSP at sa audited financial records ng bangko, ang perang sinasabi nilang maling napunta sa kumpanya ay tunay na pondo mula sa isang dayuhang namumuhunan na dumaan sa legal na proseso. Ang totoong nawawala na pondo ng gobyerno ay hindi napunta kay Don Lucio, kundi pumasok sa isang dummy account sa Pasig na pagmamayari ng isang kumpanyang nakarehistro sa pangalan ng may bahay ni Fiscal Salcedo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Fiscal Salcedo. Napaatras ito sa kanyang upuan at halos mawala ng balanse.
Si Attorney Montemayor naman ay napatigil. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang kliyente at kay Alfred. Hindi inakala ng kilabot na abogado na sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang kasong akala nila ay panalo na ay baliktad na ngayon dahil sa mga ebidensyang iniharap ng driver na kanina lang ay hinahamak nila. Napatingin ang hukom sa mga dokumento at matinding tinitigan si Piskal Salcedo at Attorney Montemayor. Mabigat ang mga akusasyon at ebidensyang ito, Atty. Alfred. Dahil dito, ang hukumang ito ay nag-aatas ng panandaliang suspensyon sa sequestration order sa mga ari-arian ni Don Lucio habang sinusuri ng Korte ang integridad ng mga affidavits ng prosecution. Nakahinga ng maluwag si Don Lucio habang hawak ang kamay ni Alfred. Ngunit habang lumalabas sila ng korte matapos ang pagdinig, hinarang sila ni Attorney Montemayor sa hallway ng Pasig Hall of Justice. Sa kabila ng pagkagulat, bumalik ang matapang at maangas na mukha ng maninilang abogado. Huwag ka masyadong magdiwang, driver. Unang round pa lang ito. Baka nakakalimutan mo kung kanino ka nakikipaglaban. Hawak namin ang mga saksi at ang buong investigasyon. Sa susunod na hearing, ilalabas ko ang aming star witness, ang taong mismong nagtatrabaho sa loob ng opisina ni Don Lucio, na magpapatunay na ang amo mo ay isang kriminal. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong dalawa. Tiningnan lamang ni Alfred si Attorney Montemayor ng diretso sa mga mata. Walang ni katiting na gulat o takot. Sige lang, Montemayor. Ilabas mo ang lahat ng saksi mo. Ngunit tandaan mo ito. Noong nagmamaneho ko para kay Don Lucio sa loob ng 5 taon, hindi lang kalsada ang pinagmamasdan ko. Pinagmamasdan ko rin ang bawat galaw ninyong mga tiwaling opisyal. At sa susunod na pagkikita natin sa korteng ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang kaso ni Don Lucio ang matatapos, kundi pati na rin ang lisensya mo at ang kalayaan ninyo ni Salcedo. Ano ang nakatagong alas ni Alfred laban sa tinaguriang star witness ng kabilang kampo? At anong malaking panganib ang nag-aabang sa buhay ng dating driver ngayong nalaman na ng malalaking tao ang kanyang totoong kakayahan at pagkatao? Pagkalabas ng Pasig Hall of Justice, agad na pinalibutan ng mga mamamahayag at news camera si Alfred at Don Lucio. Ang balita na ang dating driver ni Don Lucio ay ang tanyag na bakal na taga-usig, na si Attorney Alfred ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ngunit para sa kampo ni Piskal Salcedo at Attorney Montemayor, ang paglitaw ni Alfred ay hindi lang isang hadlang. Ito ay isang banta na kailangang burahin agad. Sa isang lihim na rest house sa Antipolo, nagpupulong si Piskal Salcedo at si Attorney Montemayor kasama ang ilang matataas na tauhan. Nakakainis. Paano nangyaring naging driver pala na matandang yan? Ang prosecutor na yan. Montemayor, sinisira niya lahat ng plano natin. Kapag nagtuloy-tuloy ang investigasyon sa mga pondo ng asawa ko, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Piskal Salcedo. Kumalma ka, Salcedo. Isang driver pa rin siya na walang sapat na proteksyon ngayon. May alas pa tayo. Sa susunod na pagdinig, iharap natin si Victor, ang dating chief accountant ni Don Lucio. Babayaran natin siya ng napakalaking halaga para isumpa sa korte na si Don Lucio mismo ang nag-utos na gumawa ng 2 set ng accounting books. Kapag sinabi yan ng mismong accountant, kahit si Attorney Alfred pang humarap, walang magagawa mga papeles niya. Samantala, sa isang ligtas na bahay sa Pasig, nakaupo sina Don Lucio at Alfred. Hawak na matanda ang isang basong tsaa habang nakatingin sa kanyang tapat na driver at abogado. Alfred, nag-aalala ko para kay Victor. Siya ang dating chief accountant ng kumpanya ko na biglang nawala 3 buwan na ang nakakaraan. Balita ko'y ginigipit siya at pinagbabantaan ng mga tauhan ni Salcedo. Natatakot ako na gamitin nila si Victor para magsinungaling laban sa akin. Huwag kayong mag-alala, Don Lucio. Alam kong gagamitin nila si Victor.
Si Montemayor ay may paulit-ulit na pattern sa lahat ng kasong hinahawakan niya. Palagi siyang gumagamit ng tinatawag na star witness na gawa-gawa lamang ang salaysay. Ngunit hindi nila alam na bago pa man ako lumantad sa korte, matagal ko nang sinusundan ang mga akbang ni Victor. Dumating ang araw ng ikalawang hearing sa RTC Pasig. Mas lalong napuno ang silid ng mga tao. Sa kabilang mesa, nakatayo si Atty. Montemayor na may confident na ngiti sa kanyang muka. Tumingin siya kay Alfred ng may halong pang-aasar. Kagalang-galang na hukom. Ngayong araw ay ihaharap ng prosecution ang aming pinakamahalagang saksi. Ang taong mismong humawak ng mga pondo at libro ng kumpanya ng nasasakdal. Si Mr. Victor Ramos. Pumasok ang isang lalaking halatang balisa, pawisan at hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Umupo si Victor sa witness stand at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Sinimula ni Atty. Montemayor ang kanyang direktang pagtatanong. Mr. Ramos, maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung sino nag-utos sa iyo na falsify ang mga tax declaration at magtago ng pondo sa mga illegal na account? Si Don Lucio po. Siya po mismo. Si Don Lucio ang nag-utos sa akin na gumawa ng peking financial reports para maiwasan ang buwis at maibulsa ang milyong-milyong piso na para sana sa mga proyekto sa Pasig. Nanginginig ang boses na sabi ni Victor habang nakatungo. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng courtroom. Tumingin si Atty. Montemayor kay Alfred habang nakataas ang kilay, tila nagsasabing panalo na ako. Your Honor, napakaliwanag ng pahayag ng saksi. Ipinapasa ko na ang saksi para sa cross-examination ng depensa. Kung may lakas man ang loob ang driver na magtanong. Tumayo si Alfred. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng silid. Walang kaba sa kanyang mga akbang. Tinitigan niya si Victor na mas lalong pinalipasan ng lamig at pawis. Magandang umaga, Mr. Ramos. Sinasabi mo na si Don Lucio ang nag-utos sa iyo na gumawa ng 2 set ng accounting books noong Enero ng nakaraang taon, tama ba? Oo, tama po. Interesante. Kagalang-galang na hukom. Nais ko pong ipresenta sa korte ang opisyal na medical and immigration record ni Mr. Victor Ramos noong buong buwan ng Enero ng nakaraang taon. Inabot ni Alfred ang mga dokumento sa hukom at sa prosecution. Nagbago ang mukha ni Atty. Montemayor. Batay sa mga opisyal na record na ito mula sa Bureau of Immigration at Singapore General Hospital, si Mr. Ramos ay nasa Singapore noong buwan ng Enero para sa isang operasyon. Paano ka nautusan ni Don Lucio ng personal sa kanyang opisina kung nasa ibang bansa ka at nakatala sa ICU? Napatayo si Atty. Montemayor mula sa kanyang upuan. Objection, Your Honor. Irrelevant ang eksaktong petsa. Maaaring nagkamali lamang ang saksi sa pag-alala ng petsa. Nagkamali? O sadyang binasa mo lang ang script na ipinasulat sa iyo ni Atty. Montemayor kapalit ng 5 milyong pisong ipinasok sa account ng kapatid mo noong nakaraang linggo? Napahawak sa kanyang dibdib si Victor. Halos maiyak ito sa takot habang nakatingin sa hukom. Patawad po. Patawad po, Your Honor. Pinilit lang po ako. Pinagbantaan nilang pamilya ko. At binayaran ako ni Atty. Montemayor para magsinungaling laban kay Don Lucio. Isang napakalakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa korte. Napapokpok ng gabil ang hukom ng sunod-sunod habang si Atty. Montemayor ay napaupo, putlang-putla at hindi makapagsalita. Ngunit habang nagkakagulong lahat, nakita ni Alfred sa labas ng pintuan ng korte ang ilang armadong lalaki na nakatingin sa kanya ng may masamang banta. Alam ni Alfred na hindi papayag ang sindikato na matalo ng ganoon na lamang. Matapos ang kontrobersyal na pagdinig kung saan pampublikong inamin ng star witness na si Victor na siya ay binayaran at pinagbantaan ni Atty. Montemayor, naging mainit ang usapin sa buong lungsod ng Pasig.
Sa pilitang isinara ng hukom ang session para sa araw na iyon habang formal na inatasan ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pananabotahe at pagsisinungaling sa korte ni Atty. Montemayor at Piskal Salcedo. Ngunit para sa mga tiwaling opisyal na nakataya ang milyong-milyong kayamanan at kalayaan, wala na silang pwedeng atrasan. Sa loob ng isang madilim na tanggapan sa isang pribadong gusali sa Pasig, galit na inihagis ni Piskal Salcedo ang kanyang baso sa pader. Sira na ang lahat ng plano natin, Montemayor. Baka bukas o sa isang araw, ay maglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa atin. Kailangan hindi na makarating sa susunod na hearing ang driver na yan. Kumalma ka, Salcedo. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi natin siya matatalo sa korte gamit ang batas, tatapusin natin siya sa kalsada. Siguraduhin ng mga tauhan mo na hindi nasisikatan ng araw si Atty. Alfred ngayong gabi. Samantala, hapon na nang lumabas sina Alfred at Don Lucio mula sa isang lihim na silid sa Pasig kung saan nila inilalagay ang iba pang mga legal na dokumento. Papunta sila sa sasakyan nang mapansin ni Alfred sa kanyang side mirror ang dalawang itim na van na walang plaka na mabilis na sumusunod sa kanila. Bilang isang dating pampublikong taga-usig na umawak sa mga kaso ng malalaking sindikato, matalas ang pakiramdam ni Alfred sa panganib. Don Lucio, pakiayos pa ang inyong seatbelt. May mga sumusunod sa atin. Mga tauhan ba sila ni Salcedo at Montemayor, Alfred? Ano ang gagawin natin? 5 taon niyo ako naging driver, Don Lucio. Alam niyo kung paano ako umawak ng manibela. Huwag kayong mag-alala. Ligtas tayo. Mabilis na itinapak ni Alfred ang kanyang paa sa gasolinador. Ang luxury sedan ni Don Lucio ay mabilis na umarurot sa kahabaan ng Seaside Road sa Pasig. Sumunod ang dalawang itim na van at nagpaputok pa ng baril ang mga armadong lalaki sa loob nito. Sa kabila ng ingay ng mga putok ng baril at tili ng mga gulong sa kalsada, nanatiling kalmado lamang si Alfred. Gamit ang kanyang kabisadong kaalaman sa mga eskinita at kalsada ng Pasig, mabilis niyang iniliko ang sasakyan sa isang makipot na daan malapit sa ilog, dahilan upang makabanggaan ng dalawang van na mga mahabol sa kanila. Nawala ng kontrol ang mga van ng sindikato habang si Alfred naman ay ligtas na nakalayo at idiniretso ang sasakyan sa mismong punong tanggapan ng National Bureau of Investigation. Napakagaling mo, Alfred. Hindi ko akalaing bukod sa pagiging mahusay na abogado, ganyan ka rin kagaling magmaneho sa gitna ng panganib. Kailangan nating maging handa sa lahat ng pagkakataon, Don Lucio. At ngayon na narito na tayo sa NBI, ilalabas na natin ang huling alas na magpapabagsak sa kanila ng tuluyan. Pumasok sina Alfred at Don Lucio sa silid ng NBI Regional Director. Isang luma ngunit espesyal na encrypted flash drive ang inilabas ni Alfred mula sa kanyang bulsa. Atty. Alfred, ano ang nilalaman ng flash drive na yan? Tanong ng NBI Director. Noong nagmamaneho ako para kay Don Lucio sa loob ng 5 taon, paulit-ulit kong naririnig ang mga banta at pagtatangka ng grupo ni Piskal Salcedo. Kaya naman naglagay ako ng isang nakatagong audio at video recording device sa loob ng sasakyan na aktibo tuwing may mga opisyal na gobyerno na sumasakay o nakikipagpulong ng lihim. Ikinabit ni Alfred ang flash drive sa computer ng director. Lumabas sa screen ang isang malino na video recording, 2 buwan na ang nakakaraan. Sa video, malinaw na makikita si Piskal Salcedo at Atty. Montemayor habang nasa loob ng isang nakaparadang sasakyan. Nag-uusap ang dalawa kung paano nila sadyang gagamitan ng peking affidavits ang kaso ni Don Lucio upang maagaw ang pondo nito at ipasok sa kanilang mga offshore account. Kapag napilis na natin ang mga account ni Don Lucio gamit ang ginawa mong peking dokumento, siguraduhin mong kalahati ng yaman niya ay mapupunta sa account natin sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, Piskal. Walang abogado makakatulong sa matanda ngayon. Papatayin ko ang kaso bago pa man sila makalaban sa korte. Sabi sa video. Natahimik ang buong silid ng NBI. Ang ebidensyang hawak ni Alfred ay hindi lamang basta pahayag.
Ito ay isang direktang pag-amin mula sa mismong mga utak ng krimen. Sapat na sapat ito, Atty. Alfred. May sapat tayong batayan para maglabas ng warrant of arrest para sa syndicated estafa, plunder, at falsification of public documents laban kina Salcedo at Montemayor. Bukas na bukas din, sa uling pagdinig ng RTC Pasig, ipapalabas natin ang video na ito sa harap ng hukom, ng media, at ng buong bansa. Nang mag-umagahan, dagsa ang daan-daang tao at mga mamamahayag sa labas ng Pasig Hall of Justice. Nabalitaan ng lahat na maglalabas ng pinal na desisyon ng hukom sa kaso ni Don Lucio. Pumasok si Atty. Montemayor at Piskal Salcedo sa courtroom na halatang balisa at hindi sakaling nakaligtas si Alfred sa ambush kagabi. Tumingin sila kay Alfred na pumasok ng buong sigla at may hawak na laptop. Ano ang mangyayari kapag ipinalabas na ang lihim na record sa loob ng korte? Paano tatanggapin ni Atty. Montemayor ang kanyang pinal na pagbagsak sa harap ng maraming tao? Nabalot ng matinding tensyon ang buong silidukuman ng RTC Pasig para sa uling pagdinig. Nakaupo si Piskal Salcedo at si Atty. Montemayor sa kabilang mesa. Balisa at talatang puyat matapos mabigo ang kanilang masamang plano kagabi. Tumingin si Montemayor kay Alfred ng may halong puot at pagtataka kung paanong nakaligtas ang dating driver mula sa inambush na kalsada sa C5. Pumasok ang hukom at umayos ng upo ang lahat. Ipinagpapatuloy natin ang pagdinig sa kaso ng Estado laban kay Don Lucio. Atty. Alfred, mayroon ka pa bang gustong ipresentang karagdagang ebidensya bago maglabas ng pinal na resolution ang hukumang ito ukol sa ihinaing motion to dismiss? Mayroon po kagalang-galang na hukom. Nais ko pong ihain sa hukumang ito ang isang opisyal na audio at video recording na dumaan sa forensics analysis at digital verification ng National Bureau of Investigation. Isinaksak ni Alfred ang flash drive sa nakahandang proyektor ng korte. Biglang lumabas sa malaking screen ng pader ng silidukuman ang malinaw na video recording sa loob ng sasakyan. Umalingaw-ngaw sa buong courtroom ang boses ni Piskal Salcedo habang ipinagmamayabang kung paano nila gagamitin ng mga peking affidavit at notaryo ang kaso ni Don Lucio upang maagaw ang milyong-milyong pondo nito. Pati na rin ang sagot ni Atty. Montemayor kung paano niya papatayin ang kaso laban sa bilyonaryo. Nang matapos ang palabas, nagkaroon ng napakalakas na hiyawan at gulat mula sa mga tao at mamamahayag sa loob ng korte. Napapatayo ang mga tao sa panlulumo sa kasamaan ng mga opisyal. Napatayo si Atty. Montemayor habang nanginginig ang buong katawan at namumutla ang muka. Objection, Your Honor. Illegal wiretapping ang ebidensya ngayon. Hindi yan pwedeng tanggapin sa korte. Nagkakamali ka, Atty. Montemayor. Batay sa mga jurisprudence ng Korte Suprema, ang recording na ginawa sa loob ng isang pribadong sasakyan kung saan ang nagre-record ay ang mismong may-ari o otorisadong nagmamaneho nito upang idokumento ang isang nagaganap na krimen ay ganap na admissible bilang ebidensya ng pampublikong interes at criminal defense. Pinukpok ng hukom ang kanyang gabil ng 3 beses. Galit na mukha ng hukom habang nakatingin kina Piskal Salcedo at Atty. Montemayor. Sapat na. Malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan. Ang hukumang ito ay opisyal nang nagpapasya na dismiss with prejudice ang lahat ng gawa-gawang kasong plunder at fraud laban kay Don Lucio. Agad ding inaatasan ng bangko at gobyerno na ibalik ang buong kontrol ng kanyang mga ari-arian at bank account sa kanya. Napagulgol sa iyak si Don Lucio at mabilis na niyentra ang kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Alfred. Nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng courtroom. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Muling pinalo ng hukom ang gabil. At dahil sa malinaw na ebidensya ng falsification, perjury, at conspiracy to commit syndicated estafa,
Ang hukumang ito ay naglalabas ng warrant of arrest laban kay Piskal Salcedo at Atty. Montemayor. Pulis at NBI, huliin ang dalawang iyan. Ngayon din. Pumasok ang mga tauhan ng NBI at pinalibutan sina Salcedo at Montemayor. Pinalagyan ng piring at posas sa kamay ang dalawang tiwaling opisyal habang kinukuhanan ng litrato at video ng mga media. Ang kilabot at maangas na maninila na si Atty. Montemayor at ang makapangyarihang Piskal Salcedo ay nakayukong inilabas ng korte. Lugmok at tapos na ang karera sa batas. Pagkalabas ng Pasig Hall of Justice, humarap si Don Lucio at si Alfred sa harap ng maraming news camera. Maraming salamat sa Diyos at sa aking matalik na kaibigan na si Alfred. Akala ng lahat ay driver ko lang siya. Ngunit siya palang ipinadala ng langit para ipagtanggol ang katarungan at ibagsak ang mga tiwaling tao sa lipunan. Tumingin si Alfred sa mga kamera habang may ngiti sa kanyang muka. Ang katungkulan ng isang abogado o ng sino mang humahawak ng batas ay hindi para magpayaman o mga alipusta ng kapwa, kundi para maging boses ng mga walang boses at maging sandigan ng katarungan. Kahit anong tago ng kasamaan, balang araw ay lalabas at lalabas pa rin ang liwanag ng katotohanan. Ibinigay ni Don Lucio ang kalahati ng kanyang kumpanya at nagtayo sila ni Alfred ng isang malaking legal aid foundation sa Pasig upang tulungan ang mga mahihirap na mamamayan na walang kakayahang kumuha ng abogado laban sa mga abusadong mayayaman at opisyal. At si Alfred, sa kabila ng kanyang muling pagiging sikat at dakilang abogado, ay nanatiling mababa ang loob at palaging handang maglingkod ng tapat. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento dito sa Tamoxki TV. Sana ay kapulutan nyo ito ng magandang aral ng katapatan, kabutihan at katarungan ay palaging nagtatagumpay sa huli. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para higit pang mga nakaka-inspired at kapanapanabik na kwento. God bless sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.